Morning, ma'am. Ma'am, kamustahin lang po namin yung level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments sa flood control probe. Buo pa rin po ba yung kumpiyansa ng Presidente kay Secretary? Sa ngayon, wala naman po nababanggit na anuman ng Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, hintayin na naman po natin. For so, as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung nabanggit ni former DPWH Secretary Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as Secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin, bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Clay Perdilla, PTB4. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH sole responsible for this? How did the President confront Secretary Bonoan at ano po yung naging response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. On another topic lang po. Yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, na-interview po siya and sinabi niya na he is asking na makapag-usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Will Malacanang even open its doors to this request of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. But kung dumating man po yung request, ma'am, willing ba ang Malacanang makipag-usap? It's so hypothetical right now. So magbigay muna siya ng request. Okay. Thank you. Bettina Onite, Manila Bulletin. Good morning po, Yusek. May we get the palace reaction lang po on the call of Tindig Kalikasan to also include yung mga provincial officials po ng Bulacan on the investigation of failed flood control projects sa probinsya po. Thank you. Lahat po ng kasabwat, ayon naman po sa Pangulong Marcos Jr., lahat ng kasabwat, lahat na may kinalaman at lahat na nakipag-conspire sa ganitong klase mga anomalyang flood control projects, lahat po yan ay kasama sa pag-iimbestiga. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good morning po, Yusek. DPWH Department Order 148 amends the responsibilities of key officials and Undersecretary Roberto Bernardo is out of the list. Wala rin po siya sa official directory ng DPWH. Can we confirm po if he's still with the DPWH? As of now, on medical leave siya. Yun pa lang yung update natin. Thank you po. Follow-up na lang din po. Yun pong contractor sa Benguet rock netting project at rockshed project ay dating tumakbo po under Partido Federal. May comment po ba ang palace on this? Kaalyado o hindi kaalyado, kung sila po ay kasangkot sa mga anomalyang project, paiimbestigahan din po yan. Thank you po. Tuesday New DZBB. Lumabas po, ma'am, sa ilang reports recently na nag-submit si Mayor Benji Magalong kay Presidente ng documents folder of some anomalous flood control projects. Ito na po ba yung sinasabi before ni Mayor Magalong na may 57 di umano na mga mambabatas yung hinihinalang sangkot dyan sa ilang mga proyekto na yan? At kung sakali, ma'am, na kay Presidente na at pinag-aaralan na yan, ipapatawag ba niya for a one-on-one meeting si Mayor Magalong para malinawan yung mga dokumento na yan? Opo, nakapag-submit po ng mga dokumento si Mayor Magalong kay Pangulo at ang Pangulo naman po ay open na makausap si Mayor Magalong. Kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa mga anomalyang flood control project. So, kahit sino po, lalo-lalo na po si Mayor Magalong, welcome po ang Mayor para makausap po ang Pangulo patungkol po dyan. Another follow-up, ma'am. Just today, ma'am, may statement si Senador Panfilo Lacson na
masakit man daw niyang sabihin, pero dinescribe po niya ang DPWH as one big criminal syndicate ngayon dahil doon sa mga anomalous flood control projects. Ano po ba ang pwedeng gawin ng palasyo para yung ganitong image sa DPWH na laging nadidikdik ay mawala naman sa isip ng publiko? Opo, kaya nga po hindi nagbabanggit agad ang Pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung anong po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Thank you, ma'am. Salamat. Eden Santos, Net 25. Yuse, good morning po. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially ng Malacanang, na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sangkot sila. Sabi po ng ilang mga kritiko ng administrasyon, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Thank you po. Salamat. Christian Bascones, PRTV. Yusek, reaction lang po ng palasyo sa sinabi ni Senator Ping Lacson na malaki ang posibilidad na may powerful contractor behind the attempted bribe sa Batangas congressman at mismong si Representative Leviste ang nagsuggest na ang DPWH engineer na nagtangkang manuhol ay siyang dapat tumestigo o maging state witness sa korupsyon sa flood control projects. Kung sino man po ang behind dito, mas maganda po na makausap din po ng Pangulo si Congressman Leviste at kung ano ang kanyang mga nalaman kasi personal po siyang nakahuli dito kay District Engineer at most probably may mga kontraktor na nabanggit dito. So mas maganda makipag-ugnay sa Pangulo para kung sino man ang mga malalaking tao di umano na behind dito ay dapat di makasuhan. Hindi lamang po yung District Engineer. Okay. Balik lang ako doon sa pinag-usapan natin before kay General Nicolas Torre po. Quoting political analyst Ronald Llamas, comment niya sa pagtanggal kay Torre na posible raw po ay masyado na siyang sikat or he outshine the master, which he refers to Torre's superiors like the President and DILG Secretary. Reaction po doon. Opinion po yan ni Mr. Llamas. So, yun lang. Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. What measures will the government implement to ensure rice prices will remain stable once the 60-day import ban takes effect next month? Okay, ayon po sa DA, nakausap po natin, ay magkakaroon sila ng price monitoring to enforce the maximum suggested retail price at nakikipag-usap din po sila sa stakeholders, mga farmers, millers, traders, para hindi po manipula ang presyo. At nagkakaroon din po sila ng monitoring ng bigas weekly nationwide. Pa-start na nga din po ang harvest season. So, with that, nakikita po natin na tama po ang supply ng bigas sa atin mula sa local farmers. So, wala po masyadong iniisip na magiging problema ang DA patungkol sa supply ng bigas. Ay, ma'am, follow-up lang po. Yung in-announce po yung suspension doon sa pag-import ng bigas, na sabi po yun yung nasa India, state visit. Sa ngayon po ba, meron na po bang na-issue na document, executive order, or kahit anong issuance for the implementation of the ban? Bibigyan ko po kayo kung maibibigay din po sa akin, pero ang patungkol po dyan na issue, mas palalawigin po natin bukas. On another topic po, meron na po bang mga flood control projects yung nasuspend amid doon sa ongoing investigation ng mga anomalous flood control projects? Meron na po nasuspend? Sa ngayon po ay nakikipag-meeting pa po lahat ang mga maaaring mag-revisa pa
no, maliban sa Pangulong magribisa ng mga records at malamang bukas din po muli ay magkakaroon tayo ng update. Thank you po, ma'am. Yusek, good morning. Balik lang po ako doon sa issue ng reaction lang po from the palace, yung nangyaring panunuhol po ng isang district engineer from Batangas kay Representative Leviste. Accordingly po, itong mga district engineers daw po ay ginagamit na bagman ng mga malalaking kontratista. Ano po yung reaction ng Malacanang? Kahit po naging bagman lang ang naging papel nila, kasabwat pa rin po sila. So, muli panawagan ng Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan, kung kayo may kinalaman, kung sino man ang maaaring dapat na makasuhan, isumbong lamang po sa Pangulo.